Break. Hinahanda na ngayon ng Malacanang ang isang dialogo para maayos ang hindi pagkakaunawaan sa kontrobersyal na anti-cybercrime law. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lecerda, isasagawa ang dialogo sa drafting ng implementing rules and regulation kung saan bubusisiin ng palasyo ang ilang probisyon ng nasabing batas. Ang hakbang ng palasyo ay kasunod na rin ng sunod-sunod na petisyong inihain sa Korte Suprema para humingi ng temporary restraining order sa Cybercrime Prevention Act of 2012 kung saan kine-question ng mga petitioner ang ilang provision rito tulad ng online libel. Itatakda ang dialogue ng Department of Justice na isa rin sa magbabalangkas ng IRR sa nasabing batas. Kaugnay nito, inatasan naman ng DOJ ang National Bureau of Investigation na tugisin na ang mga nag-hack ng mga website ng gobyerno. Nag-issue na ng standing directive si Justice Secretary Laila De Lima sa NBI para tugisin ang mga nasa likod ng pananabutahe ng mga government websites. Sa iba pang balita, nagpositibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV ang panibagong 272 Pilipino noong Agosto, ayon sa Department of Health. Ayon sa DOH National Epidemiology Center, tumaas ng 39% ang mga HIV cases mula sa 196 cases na naitala noong Agosto noong nakarang taon. Kabilang sa mga naturang kaso ang 25 overseas Filipino workers na nagkaroon dahil sa sexual contact at 19 dahil sa needle sharing. Halos lahat ng naitala ngayong Agosto ay nagkaroon ng HIV matapos makipagtalik. Karamihan dito ay mga lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki na tinatayang nasa 86%. Samantala, 14 naman na babae ang nahawaan din ng naturang sakit. Ang HIV ay isang uri ng sakit na nagpapahina ng immune system ng isang tao na maaaring maging dahilan ng kamatayan. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong lunas. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon. Magbabalik ang PTV Newsbreak makalipas ang 1 oras. Ako po si Audrey Goris.